Bakit parang nape-personal ako dito? Kala nyo kasi lagi nagbibiro yung tao eh. Today begins in the east. Tama ba? Tomorrow. Branding! Hello Warriors! I'm Nor. I'm Iko. We are your newest Kamarites and welcome sa ating first episode ng Chika Com Podcast kung saan ang chika ay hindi pinapalampas. Brought to you by Actions. The ChikaCom podcast by the Association of Communication Students provides entertainment and informational content. Please be aware that the opinions expressed in this podcast belong to the hosts, guests, and participants, doesn't represent the official views of the organization itself, the University of the East, or any affiliated entities. We want to emphasize that we are not responsible for any actions you take based on the podcast's content. We recommend seeking professional guidance or consulting the appropriate authorities for due concerns. By listening to the ChikaCom podcast, you acknowledge and agree to the terms outlined in this disclaimer. We request that you refrain from accessing the podcast if you disagree with the following terms. We hope that you enjoy your listening experience. Thank you for your support and understanding. For today's chikahan about sa kwentong back to school at kwentong bakasyon, ang mga kasama nating Kamarites are the big three Powerpuff Barbelets of Actions. I'm Nix. I'm Johan. I'm Kyle. Yes! Wow! Okay, so ka-year ko kasi itong sila Nix and si Jojo. So, medyo may clue ako sa kwentong bakasyon nila eh. Ano bang kwentong bakasyon and ano nyo dyan? Recent back to school. Parang wala naman kasi puro internship tayo buong summer, Yeah. diba? So walang bakasyon. Ikaw, Kyle, Wala, puro actions. Busy sa actions. Yun lang naman. ba't hindi ikaw yung nagpresidente? Sige! Yeah. Ako din mo ako tatanungin, bre. Hindi ka sumagot eh. Si Nix lang yung sumagot dun sa ano. Sige. Wag na nga. Hindi, ano nga. Kasi ang internship ni Jojo parang travel siya, gano'n. Yes, so nag-travel kami like, kasi it's based on, Malolos. Ay, Yeah. Malolos. Pumunta kami sa mga lugar lang Manila, tapos may events. Masaya naman siya. Ayun lang. Ako sa Bitag ako nag-ano. Baka gusto niya lang malaman. Sa Bitag Multimedia Network. Uy! Sponsor. Kiwi lang. Okay, so, hindi lang naman sila Kuya Yo and sila Ate Nix si Kuya Kyle ang ating kakamustahin ngayon. During sa mga fast weeks, nagkaroon tayo ng PubMat kung saan sa Actions, nagpalaganap kami ng mga G-form para makachika namin kayo. So ngayon, hinanda namin siya para mabasa namin yung mga letter nyo. So, to start, let's read one of the letters na babasahin ni Kuya Nor. Ay, ito ang haba na ito. Kaya humanda kayo. Pero exciting siya. Ang alias niya is GF ni Wonwoo 1770. Wow. So, sa mga dyan, asawa ni Wonwoo. Kasi ako yung legal na Sabi niya, hello po, paano sisimulan? Pero ganito po kasi yon. Meron akong gusto. Nag-start ko po ata siya i-admire mga October last year. Pero kasi in denial pa po ako noon. And then, around February, mas kabog po yung feelings ko para sa kanya. Pero kasi hindi po kami masyadong close. And siya kasi yung tipo ng tao na parang may sariling mundo. Pero not in a negative way, ha? Walking green flag siya actually kasi tahimik lang po siya, matangkad, nakasalamin, may paki sa ACADS, and kilala niya po members ng SVT. De seryoso, akala ko kabag lang kasi nga baka I'm just romanticizing the idea of him. Same. Or bored lang ako kasi ayoko naman nung magbibitaw ako ng something tas in the end hindi naman pala ako seryoso. Mga March po kasi may work immersion kami where para kaming OJT sa isang company. Ay, same. Nag-OJT lang din kami nung summer. And then nakasabay ko po siya doon. Tapos doon na po ako natuluyang ma-fall sa kanya. Ay. Pero po ka kasing kalakan. Joke. Nagulat pa po ako kasi bigla niya akong binigyan ng chocolate. Tapos sabi niya white day daw kasi noon. And then, di mas nagulat ako kasi alam niya pala yon. Di sabi ko, I'm out of my in denial era na po, ganon. Pero hindi ko pa rin po nasabi kasi never pa po ako nag-first move. Yung mga takot mag-first move. Fast forward to May, grad practice na po namin. Hindi naman po kami totally strangers, kaya nagkakaroon din kami ng random interactions and chats. Tapos nung uwian, one time, lumapit yung friend niya sa akin and then yun pala, inutusan niya yon para itanong if currently may nagugustuhan ba ako kasi hindi niya raw matanong sa akin in person. Tapos syempre, sabi ko, Jesus, ito na yun, kinrushback niya na ako. Pero after that po, parang naging mailap siya sa akin. Hindi na kami nagka-chat. Di ko po sure kung siya lang yung type ng tao na umiiwas kapag nade-develop na yung feelings.
or ibang reason. Anyway, ang naging ending ay hindi kami nagkaaminan. Pareho po kaming awkward and baguhan if ever mang maging kami. I don't know bakit hindi siya umamin sa akin and hindi ako umamin sa kanya. Hindi ko lang po talaga maiwasang maisip na what if naging honest na lang ako nung time na yon. What if for the first time, lunukin ko yung pride ko and take the chance. Kasi if palagi na lang ganito, baka never na ako magka-jowa me. Tama, be. Sa itsura niya po kasi, mukha po talagang di mag-first move yon. Super mahiyain kasi. And parang di niya muna pinaprioritize ang relationships right now. Ngayon na nababaliw na po talaga ako, kakaisip, if dapat ba akong umamin, yung other personality ko po parang sinasabi sa akin na ang tagal na rin kasi, so what if di ka na gusto nun? May chance ba? Eh di napahiya po ako, di ba? Kaya I'm so torn. Plus, nasa UST na po siya. Okay. Paano kung siya na pala ang John Wonwoo ko? Pero ayun po, shinare ko to kasi naghahanap po ako ng final straw para umamin. Pero I want to express my thoughts because I've been keeping this to myself for too long. Maybe makatulong din po itong podcast para magkaroon ako ng idea what would others do if they were in my situation. For sure naman, these feelings will pass, pero I keep on thinking about the possibilities or experiences we could have if isa lang sa amin yung mag-step up to confront the other. That's all po. I'm sorry kung mahaba. First time ko rin po mag-send sa mga ganito. Fighting! Thank you! Thank you. GF ni Wonwoo! Ayan. So, parang gusto kong tanongin si Nix kasi I feel like this is a girl who is in love with a boy. Yan. Oh. So, ikaw, Nix. Ewan ko, parang kasi di ba, parang it's better na ginawa mo siya kaysa yung may regrets ka. Kasi parang minsan, di ba, parang yung burden kasi usually parang nasa guy, Yeah. yung pag-amin. Pero there's nothing wrong naman kung ikaw yung mauna. And that's speaking from experience kasi ako, medyo ma-pride din ako. Pero I did it before. Hindi niya na ako gusto. Pero at least, I didn't have regrets. Na parang, ay, di okay, like, edi move on na tayo. Hindi yung parang na-hold back ka kasi nung idea na, what if hindi na talaga, di ba? At saka parang nung time na parang hindi pa masyadong intense yung feelings, mas maganda kung nasabi niya na sa guy. I think, kasi parang wala pang masyadong expectations, parang you are declaring something na nice, na, alam mo yun, light. Kasi, I have an experience. Ayun na. Parang sabi ko lang, crush ko siya, ganyan. Tapos, it was nice, I didn't regret it, kahit alam ko na wala siyang something or parang hindi reciprocal yung feelings. Kasi you are just stating a fact. Parang, alam mo yon, you are happy to appreciate him, ganyan. Eh ngayon kasi parang ang hirap na, alam mo yun, yung momentum nga, sabi niya, di ba kanina, na parang what if wala nang gusto sa kanya, ganon, tas nasa UST na. So ayun, ang hirap na parang ang hirap na i-open up nung ganong feelings. Pero what if meron pa rin, di ba? Di kasi like, hindi pa naman sila ganun katagal. Palakihin na. Like, di ba? Kaka-graduate lang nila. So, medyo may chance pa rin. Eh di, alam mo yun, di, kaya mo lang. Rekindle. Yeah, di ba? Malay mo. Malay mo, ganito talaga yung plot nila na different universities sila. Yeah. Ay, Mali mo naman nanonood yung guy. Oo. Na, Guy. Pero dapat yun, sabihin mo, para syempre hindi ma-prolong yung pagiging delulo mo. Oo. Totoo yun. Kasi di ba parang hirap din nun na araw-araw mag-iisip ka ng mga possibilities. Kaya, experience is the best teacher. Yeah. At yung clarity, manggagaling yan talaga sa kung sino yung gusto mo, hindi ikaw yung mag-iisip na gusto ba siya sa'yo o wala. Kasi sa kanya manggagaling yun. Di ba, Jo? Jo, may experience ka ba ng Nag-point out yun. may experience ka ba ng, alam mo yun, parang umamin ka tapos, parang gusto mo umamin pero natatakot ka. Sila kasi umaamin sa akin. Ah! Joke lang. For me kasi, Oo. yung best dyan is, you need to take the risk or you're gonna lose the chance. So, yun lang siya. For me, that's the pinaka-pag-isipan mo. Ano nga ba mas matimbang? Tsaka parang nakakapagod kasi yung inner turmoil. Wow, turmoil! Big word. Yung parang ganun na nakakapagod na yun yung sinabi ni Kyle na araw-araw ka nag-iisip na paano ko sinabi ko? Or like, paano ko may chance? Like, girl, just go for it. Yeah. Try mo na. Kasi ang ganda mo nararamdaman ko. Kahit di kita nakilala, alam ko na maganda ka. Parang be proud of your Oo. feelings na lang din. Parang wag mo ipagkait sa sarili mo yung, yung fantasy, I guess. Parang, kasi di ba, parang ang hirap nga na
Basta like, para I Oo. just say go for it. If like, ganun pa rin yung feelings, edi that's great. Kung hindi, at least maka-move forward ka na. Yeah, oo, yon move forward. Pero ba ikaw, Aaron, yung sa experience mo, nag-move forward ka ba? Bakit parang nape-personal ako dito? Ayun. Na-joke lang. It's another story na baka sa next episode na lang natin mag-usapan. Okay, pero yun, mas madali maka-move forward in my experience kapag yun, may clarity from the other person. Kasi niya yun siya na yung nagsabi talaga hindi mo minake up in your mind na talagang So, yun, mas madali talaga makausap. At saka kasi ako na-appreciate ko yun yung straightforward. Sabi mo sa akin kung oo o hindi. Kasi, yung utak ko kasi parang siya, madali ako kausap. Lagi ko yung sinasabi sa mga friends ko, madali talaga ako kausap. Kapag sinabi mong oo, edi go, let's go. Pero kung hindi, edi hindi. Yun, parang lang, I can take truths, hard truths. Kumbaga, walang walang guluhan ng feelings, walang, alam mo yon mixed signals, ganyan. Kasi I've been there din, mixed signals. So, kung ayaw mo ma-mix signals or ayaw mo maguluhan, siya na yung tanungin mo directly. Oo, kasi like, I believe that love is not a game. Yeah! Hindi mo Wow. parang let's stop playing the games na. Para if you Oo. like someone, wag ka na yung, para magdodrop ka ng hints. Like, diretso mo na. Like, para mas, Yeah. let's not waste anybody's Clear. time. Ayun, yun lang naman GF ni Wonwoo. Thank you. Kasi ang di ko rin maintindihan GF ni Wonwoo. Bakit may gusto ka sa guy na to? GF ka nga ni Wonwoo. So, medyo two-timer ka rin ba? Medyo ko lang. Ayun. So, nagkaroon din pala tayo ng mga pag-collection ng letters physically. So, ginanap natin yan nung recent weeks. So, dito, meron kaming Thank you. Mga letters. sa Thank you nga nag-collect pala. yan. Thank you sa mga Nasa nag-send. likod din. ng So, yun. To start, ako na una bubunot. Okay, so wala siyang alias. So, ang sabi niya dito is, what are the new experiences you face in college and what's the difference between your high school and college life? Parang si Jojo may Parang sasabihin. nahiya ako ang una. Kasi parang for me, yung transition ng high school to college, it's a big leap. Siya, like maraming mababago. Not just physically, but emotionally. So yung, ano yung tanong? Parang what is the difference? What is the difference ng Yeah. high school and college life? For me, like everything, from your circle of friends, to your wants, to your lifestyle and such, dito ka matututo everything para masanay ka. Kasi, if hindi ka nag-adapt or nag-change, mag-retain yung mindset mo in your high school life or your high school self, hindi ka makapag-keep up. And may tendency talaga na hindi mo siya masulit. Kasi for example ako, I'm a completely different person when I was in high school. And ngayong college, like, nag-duel ako sa org, nakapag-socialize ako, and marami ako naging experience. Like, wow! Yeah. Wow! New learnings. Yeah, new learnings. Mapasan man yan. So, try everything. Yeah, everything. Yan. Ito kayo may tanong ako, since ako second year pa lang ako. What are your, parang may mga tips and tricks po ba kayo sa pag-face ng college life as a fourth year na po and graduate? Huwag kayong Mafo-fall sa'yo. Hindi. Una sa lahat, wag mag-take ng responsibilities na hindi kaya. Yon. Oo, totoo yon. Lalo na kapag alam nyong, kasi 'di ba kapag may tendency yung mga, kasi optimistic pa yung mga mga bagong college. Oo, yeah. Optimistic pa sila, so nagte-take ng kung ano-anong mga minsan for clout, minsan talagang parang feeling nila kaya nila kasi marami silang energy, ganyan eh. Pero baka kasi ma-burnout agad tapos hindi mapanindigan yung mga yun, mahirap yun. May merong certain risk sa college na everything is at stake. Hindi ko panakot yun pero it matters. What you do in college matters. Kahit sobrang mga tayo dati, 'di ba, parang bida-bida talaga sa sa ACADS dati. Pero iba kasi yung college parang doon na kinakount, doon na yung career path mo dito na rin nag-start. So ayun, huwag kayo magte-take ng responsibility. Sa akin ang weird, kasi sa akin parang medyo baliktad. Yan. Maganda yan. Kapag Hindi kasi ako, during high school naman, parang super, like, GC ko talaga. Like, grabe yung grade conscious ko kasi, like,
like sa family or like yung expectation teachers mo na kailangan mag-honor ka, ganyan. Whatever. Tapos medyo na-shock ako kasi pagdating ng college, parang doon ako medyo nag-chill. Kasi parang naninibago ako na parang mas marami akong time. Like, lalo kasi, di ba, parang pandemic college babies tayo. So, nung start, parang ang dami laging pinapagawa. Lalo pag essay, nakaka-burnout siya. Pero at the same time, like, parang ang dami kong oras to socialize with other people. Yeah, oo, And I totoo yun. say, you should grab that. Ayan. So, si Nix na ang bubunot ng ating next story. Sabi ni Nini, pwede nyo bang maituro kung saan papunta sa tamang tao? Naku, be, mali ka ng tinanungan. Hindi ko rin alam. Si Kyle. Ay, ayaw nga. Hindi naman ako si Waze eh. Bakit ako? Tama. I think para makita mo yung tamang tao, I think kailangan mo munang alamin sa sarili mo kung ano ba yung hinahanap mo. Tama. Ganyan ba yung ginawa mo? Yung paghanap ng... Nasa tamang... Sino ba nga? Ay, ikaw, paano? Paano mo nahanap yung tamang tao? Dasal. Ayan. Dahil si Kyle tanongin natin. Parang di mo rin masasabi kung sino yung... Parang di mo madadetermine kung sino yung tamang tao for you without knowing yourself fully. Parang kasi syempre malalaman mo kung anong needs mo, kung anong dapat mapunan. Syempre kasi parang sa relationship, dapat parang balance kayo. Parang kung anong pagkukulang niya, yung mapupunan mo. And para mapunan mo yung ganon, dapat alam mo yung sa sarili mo kung ano yung kaya mo ibigay sa relationship. Ganon. Okay. Ang galing. Parang the looking glass. Pero also, parang try until succeed na lang din, di ba? Parang put yourself out there. Kasi, alam nga namang, like, parang nag-aantay ka lang din, di ba? Like, reach out din. Yeah. Yun Ganyan mo lang. ginagawa mo. Reaching out pa rin. Ano na, Lord? Oo. Hanggang reach out na lang. Ano ba yan? Soon, on to the next na tayo. Yeah. Thank you, Nini. Sa Thank you, Nini. Now for the next one. Yeah. From teen. Ayan. Ang daming ganap sa akin nung bakasyon. Before ako makalipat here, I was so down. And napapabayaan ko na din ang studies ko. Parang lahat ng sama ng loob nasa akin na. Char. Ha 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 ha. March pa lang. March pa lang wala na akong pasok since pinaprocess ko na din papers ko. And then I want to start my life. Before ako pumasok dito, gusto ko munang ayusin sarili ko din para mas makapag-focus din ako sa studies ko. Nagbakasyon ako in our province and nag-start uli ako sa mga passion ko like drawing or painting. Yeah, I hope magtuloy-tuloy na ang ganitong status ko and I hope na to have a better life here at UAE. Wow! So tama ba decision mo na nag-UAE? Joke lang. New Yeah! beginning. Yeah, sabi nga, today begins in the east. Tama ba? Tomorrow. Brandy! Halata mo talaga kung sino yung mga napilitan lang mag-aaral dito. Yan. Sabi nga nila, it's very in line with your wants talaga, Nini, na Si Tin. Tin! Ako. Na tomorrow begins in the east la. New beginnings, college, bagong start, papasang life yan. And I think, sabihin lang natin, we support you fully. Oo, yeah. Meron dito mga kuya, ate, friends, Family, mga support colleagues. system mo naman. Malay mo, nandiyan na rin ang love. Ay, Yes! di ba? It's So- very exciting for you. Kasi it's always the beginnings which are the most exciting. Kala nyo kasi lagi nagbibiro yung tao. Ayan, next tayo. Thank you, Atin, kasi exciting talaga yan na mag-start Kaya andito kaming actions para kung kahit di ba? Maraming orgs dyan, pero hindi actions para masuportahan ka. Yeah. Your mother org. Ayun. Your president. Ito, isang nakakatawang karanasan na hindi ko makakalimutan. Sumakay ako sa jeep papunta Me? sa bayan. Kahit bakasyon na ay ginagamit ko pa rin ang technique nating mga estudyante. Nang magbayad ako, ay sinabi ko sa manong, bayad po estudyante. Nabulol kong sabi. Hiyang-hiya ko at hindi ko napigilan ang tawa. Kaya nagsitawanan na rin ang mga sakay ng jeep. Gustuin ko man buwaba, hindi na pwede. Dahil nasa dulo na ako, nakaupo. Ayun, ito, may alias pala siya, si Dima Kulangan. Ang mahalaga, napasaya mo yung mga tao sa jeep, di ba? Aliw. Actually, meron akong experience na ganyan. Meron akong friend, kaklase din namin. Hello kay Mai. Sorry kung ikaw. Hindi kasi may time na sumakay kami jeep tapos sabi niya dun sa driver. Kasi sa siya 'di ba, yung driver,
Tapos, yung sa likod ng driver, doon na siya nakaupo. Tapos sabi niya doon sa driver, pasuyo po ng bayad. Ibabayad niya na nga mismo doon sa... So may magandang talagang moments na sabog moments na di mo maiiwasan. Lalo na kapag pagod kang pumapasok. For me, hindi sa pagiging technical, pero you can use yung student ID natin kahit bakasyon. As long as you're a student pa talaga and you're gonna enroll next sem. So wag kang mahiya. Hindi ko sinasabi dahil ginagawa ko or makapal mukha ko. It's just that at least now you know. Ayun lamang po. Ikaw ba kayo? Wala naman. Mahirap lang pigilan yung tao pag kunwari may Oo. tuntog doon sa ilaw. Oh my God! Makapagano ka na lang. Pero yun, wala naman. Totoo yun. Ay, medyo mahaba din. Si Keen ang I think the communication department... Wow. Yes. Grabe I think the communication department must improve and work... hindi siya nagte-thank you pala. Mali pala. I think the communication department must improve and work on photography. Maybe trying to be a bit competitive on that side. Because I always see the tarpaulin on the pathway on the second gate near the gym about the photography competition in Korea. I got a bit sad when I noticed that the students who won are not from the communication department. I hope there would be more photography events for us. Oo nga. Pero actually, like in the past few years, we always have our photography events. Sadly lang, there are just very few students lang na sumasali. And I think what sets up communication apart is that we're a very broad course and that there are many students talaga or many expertise in which we provide. That's why di ko siya necessarily masasabing sobrang lacking tayo. I get nga naman siguro na it's not the standard pa rin. Yeah. But based on experience nga, mas nagiging informed naman tayo. Kasi in our third year talaga, magkakaroon tayo ng photography class. Yeah, at saka itong Very kung nasan good. kami ngayon, hindi nyo alam. Nag-shoot kami dito. Nag-shoot tayo dito. Oo. Yeah. Pero yeah, gets ko naman. Like there are many parts pa na we can say kailangan pa ma-improve, but yeah. Kailangan din manggaling sa inyo yung initiative. Kasi itong ChikaCom podcast, i-open ko na. Initiative lang to ng buong actions. Tapos, ayan, lights lang yung provided ng CAS Studio. Pero yung mga ganito, yung camera na ginagamit namin, talagang culmination ng mga equipments ng bawat members ng action. So, ayun, kapag meron ka naman na ding drive, tapos meron kang kasama dun sa passion mong mag photography, I think one by one magkakaroon ng improvements talaga. So this would not be possible without the efforts of kaya Pero but also, meron din tayong upcoming events na talagang specifically catered sa mga ganyan. Like yung hobbies, yung interest na, since ayun nga, like, com is very diverse. So, for example, meron kaming pinaprepare ni Kyle na photography competitions. yes, Tapos exciting. may workshops na naka-line up. So, ayun. So, like, we really hope na, like, apart from yung tinuturo mismo in class, na mag-a-attend din kayo, you can participate with us. Tapos, like, really tap into your talents and interests. Diba? Or Yay. gusto ko may add lang din na not necessarily actions lang din, but even though yung mga seniors nyo or your upperclassmen, they have the equipment and it's marami namang willing to lend a hand. So, huwag kayong mahiyang mag-approach sa mga kuyas nyo, atis nyo, fellow commates para ma-help kayo. For example, for photography, may mga kuya tayo, halimbawa si Kuya Aaron. He's very kind and kaya niya magpahiram as long as, alam niyo naman, the As basic- magbabayad kayo ng 3K. So, nandito rin naman yung mga kuyas and atis nyo to support. Yeah. Yeah. Tsaka to provide tips, diba? Ano Hindi really- isang nga? Tip, ingatan ng camera. Ganun tipo. Ayun pala, so parang reminder lang din, meron tayong professor na dedicated and he's a professional photographer. Oo. Yeah, so si Sir Robert de la Cruz. Ayan, Hello, Robert. sir! Ayan, so, Ayan, kung nanonood siya, ayan. And kung nanonood kayo ngayon,
malalaman nyo kung gaano siya kagaling sa kanyang craft. So I think magiging excited din kayo kapag meron na kayong photography class kasi siya yung magtuturo sa Yeah, inyo. makita niyo mga pitik ni Sir Robert. Malalaman niyo yung meaning ng isaw. Ayan, from Cutie Pie 1201. I had a summer job pero medyo nabastos ako ng boss ko. May pagkamanyakis kasi si Sir, lol. But I survived naman. Yan. So I think this dwells into a very delicate topic in which we can share our insight pero we're not professionals pa rin naman to address this. So if you really want professional help in seeking this, meron naman tayong provide ng mga link or numbers below. Yeah. Kaya, for me, ang masabi ko dito regarding that is that kahit boss siya, they're still part of the organization or the company itself. So, you can address it sa HR nyo or kung sino man. Kasi, we never tolerate these indecent acts, lalo na kapag SA or medyo extreme cases talaga. And, no matter what happens, it's always a problem nung mga gumagawa nito, hindi sa mga nagagawa nito. Yes, never blame yourself. Yeah, never blame yourself. Yeah. And when it comes to professional help talaga, there are many institutions, many provided na links or mga organization talaga that will help you. You can also visit yung guidance office din ng UE. They're all very helpful then in such cases or even kahit like kahit on a very casual note lang na you want to visit the counseling office, there are always people there who are more than happy to help you address such situations. Ayun. We hope you're doing better na or you're feeling so much better rin. Yes. Yeah. So again, thank you po kay Cutie Pie 1201 for sharing that experience and we hope that right now you're in a better place na. Yes. And ayan, I think nabunot natin lahat, no? Nabunot na, ayan, oo, nabunot na lahat. Tapos na. So ayun, ano bang nafe-feel nyo ngayon? Nag-enjoy naman ba kayo, mga gets Super. natin? Yeah, Okay naman, very yeah. refreshing. First episode. Ilan na kaya ang views nito sa Facebook Live? Share na lang siguro isa sa inyo ng yung nagustuhan yung letter. Ako yung ay, kasi mag-iwas. Hindi, nga. Sige, ikaw muna lang kung isipin. Yung first, yung binasa ko. Kasi it's very close to my heart. Ako yung sa yung second to the last, yung about sa photography. Kasi nga parang at least alam namin kung ano yung pwede namin improve dito sa ating university. Ayun. Ayan, sa mga gustong makichika sa ating podcast, pwede kayong pumunta sa YouTube page ng UE Actions at doon nyo makikita yung G-Form link sa ating bio. And again, anonymous ito. Nakita nyo naman yung mga iba't ibang alias nila kanina. So, feel free to share anything that you want to share with us. Yan, thank you so much, guys. Thank you. Again, this is Nor. This is Iko. Is this Nick? I'm Johan! I'm Kyle. And this is the ChikaCom Podcast. Kung saan ang chika ay hindi pinapalampas. Bye-bye. Bye-bye! Bye!